na ginawa. Pero itong impeachment court, hindi ko alam kung impeachment court o yung si Escudero kasi nga hindi maliwanag eh. Na talagang gusto mo lang humanap ng ebidensya para idiin mo si Inday Sara. Kaya maliw yun. Sa aking pananaw, there is a grave abuse of discretion by that ruling. Kaya maaaring itakbo yan sa Korte Suprema. Day 7 Attorney Sal, before doon sa ruling ni presiding officer Cheese Escudero, may ni-raise itong si Senator Robin Padilla, si Senator Judge Robin Padilla. Sabi niya, parang unfair do sa part niya. Lumabas sa mainstream media na sinasabi na hindi daw siya sumagot doon sa hinihingi sa kanya ng ombudsman na, yun nga, sinagot niya in a manifestation kahapon nga, before nag-start yung trial. And then, here comes Senator Erwin Tulfo na sinasabing, we are wasting our time. Unfair daw para kay Vice President Sara Duterte yung it's an injustice. To be exact, Attorney San, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na gamitin yung oras ng trial for this kinds of manifestation. Hindi lang daw kay Senator Padilla, pati yung ibang mga senator, kahit di i-mention, that was Senator Judge Cayetano, na ginagamit daw yung oras ng trial to explain yung mga nagpa-file din ng kaso ay nagbabalak na mag-file ng kaso. What's your take on it? At ang rason lang naman sinasabi ni Senator Cayetano and Senator Padilla, kasi kinukwestiyon yung integrity ng mga senator judges by filing all these cases, Attorney Sal. They are just tinatayuan nila yung mga injustices on their side, Attorney Sal, questioning their integrity and of course, ng impeachment court kasi kasama sila as Senator Judge. Yung sinasabi niya, waste of time daw. I think he was the one who wasted our time listening to his nonsense. Yan ang katotohanan. Puro kabalbala naman yung sinasabi niya. Takal-takal niya nagsasalita noon. Sabi niya, we're wasting our time. He was the one adding to the waste of time kung totoo mag-waste. But you know, kailangan po talaga magsalita yung mga senator judges. Kasi pag yung integridad, kredibilidad ng isang judge, sinasalanta mo, abay, kailangan tumayo ka at pagtanggol mo siya, linisin mo ang pangalan mo minamantsahan. Otherwise, pag hindi ka gumalaw, hindi ka magsalita, parang pinatutotohanan mo yung mga kasinungalingan sa'yo. Kagaya nga sinasabi nila na lumalabag ng batas dahil hindi sumasagot. Kinakantsawan pa siya kasi tatanda mo si Senator Robin Padilla. Sinabi niya yung testigo, marami ka palang kaso. Dapat harapin mo. Sabi ngayon sa social media, ba't ikaw, hindi mo hinarap yung ombudsman, hindi ka nag-file ng affidavit mo. Yung pala, nag-file siya, pinakita niya pa yung ebidensya, yung original copy pa. Kaya kailangan talaga, anuman ang mga paninirang gagawin sa mga senator judges, kailangan immediately tumayo ka at harapin mo at sirain mo ang paninira sa iyo. Mm-hmm. Kaya mali itong sinasabi ni Erwin. Siguro nakakita siya ng pagkakataon kasi wala naman siyang partisipasyon masyado dyan sa Birang-bira siya magsalita. At least, pagkakataon ko na ito. Ganyan yan, yung mga yan. Yun nga kasi laging pino-point out ni Senator Cayetano na iba din talaga, mahirap pag-argue kung hindi abogado yung kausap mo. Tapos, mahirap magpaliwanag kung hindi abogado. The mere fact na sinabi yun ni Senator Cayetano, and then sinabi din niya na, and I quote, it is our job to clear or is it our job to clear or prosecute the Vice President? Sabi ni Cayetano. Sabi niya, hindi po. It is our job to try and to decide. It's the prosecution to prosecute. It's the defense job to convince na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you convict or acquit. Kasi nga, yun yung sinasabi ni Senator Judge Erwin Tulfo doon sa litanya niya, Attorney Sal. Tama, yung sinasabi niya. Ang trabaho doon nila, mag-prosecute at either i-prosecute mo to be found guilty or to be found innocent. Mali nga Ang trabaho ng judges, makinig, magtanong, at
batay sa narinig nila, nasaksihan nila, batay sa mga ebidensya inilatag, magdidesisyon sila. Kung may kasalanan nga ba o wala, yan ang trabaho, yan ang problema. Tama. Pag hindi ka talaga abogado, ay mangangapa ka niyan. Hindi lang yan. You're only spreading your ignorance. Although that's not a crime. Alam mo, maraming questionable dun sa ruling. Unang-una, napansin mo, di ba, halos kalahating araw sila nagdidiskusyon, kabilang panig. Ano yung mga senador? Tapos, a minute after the last sentence was uttered by one of them, binasa na yung kahaba-habang ruling. Madalit sabi, dati nang pinabayaan pa mag-discuss, eh meron naman pala siyang ruling at the very start. Matagal niya na kasi ang haba ho noon. Hindi basta gagawin yon. Oo. Di ba? Napakahaba niya. Parang na-ready niya na over the weekend. Oh, madalit sabi, matagal na hong na-prepare yan. Kaya hindi ko maintindihan. At pinabayaan pang pakinggan natin. Magaganda pa naman ang mga argumento. Ngayon, number 2. Hindi ko maintindihan kung ito ba ruling ng presiding officer o ruling ng buong impeachment court. Hindi yata sinabi sa atin. Kasi it's a collegiate court. Parang Supreme Court o Sandigan Bayan. Merong ponente. Sino? Kasi bago ka sumulat ng ruling, magbobotohan muna kayo. Ano ba ang ating dito? Ano bang tingin nyo? Grant tayo, hindi. Dapat ganun muna nangyari. Kaya hindi mo natin malaman, masyadong malabo. I think it behooves the impeachment court to tell us exactly how they managed to give a decision. Is it a decision of the presiding officer or of the entire body voting and designating somebody to write the decision? Punta naman natin yung decision. Gaya ho ng pinupunto, napakaliwanag naman ho na hindi talaga po pwede na wala kang ebidensya, hihingin mo yung records para doon mo kunin ang ebidensya mo. At maliwanag naman yung pinaliliwanag ni Senator Alan. Napakasimple kahit na average intelligence, maintindihan nyo. Ano sabi? Hindi porket nagkaroon ka ng paglaki ng iyong income from one year to another. Ito, 20 taon na pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, meron ka ng mga ninakaw. Meron ka ng ill-gotten wealth. Ang makikita lang doon, unexplained wealth na tinatawag. Hindi may paliwanag kasi nakalagay lang doon, nagkaroon ka ng increase. Diba? In 5 years, kung 2026, kung 2021, 1 million lang ang income mo, biglang naging 5 million sa 2026, may nagkaroon ng increase. Hindi yung sabihin, ninakaw mo yun. Pwede mo lang sabihin, teka muna, paliwanag mo, kaya magiging unexplained yun. Unexplained pala, hindi pa mapaliwanag. Kaya hindi mo pa pwede na kalkalin mo lahat ng mga records ng taxpayer para humanap ka ng ebidensya, patunayan yung akusasyon mo. Ang dapat yung regla doon para mailabas mo yung sumpinan, kailangan ipakita mo muna, di ba? Nakalagay nga doon. As explained ba yun? No? Tama yung explanation niya. Merong increase. Tapos nakalagay din yung mga assets mo. Nakalagay doon, 2 sasakyan mo. Nakita doon, 1 bahay mo. Nakita doon, ang real estate mo, 2. Tapos, meron kang ebidensya ipapakita sa hukuman. Your Honors. Sabi niya, 2 lang kotse niya. Meron po kami rito mga certification. Nasa pangalan niya, 5 sasakyan. Nakikita ko rito, real estate niya. Meron siya 10 real estate sa pangalan niya. Madalit sabi, merong ebidensya na maaaring ikaw ay may kalokohang ginawa, may pagnanakaw ang ginawa, kaya kailangan
isubpina yung mga records mo para makita natin. Yun ang dapat na ginawa. Pero itong impeachment court, hindi ko alam kung impeachment court o yung si Escudero kasi nga hindi maliwanag eh. Na talagang gusto mo lang humanap ng ebidensya para idiin mo si Inday Sara. Kaya maliw yun. Sa aking pananaw, there is a grave abuse of discretion by that ruling. Kaya maaaring itakbo yan sa Korte Suprema. Maliw yung pananaw ng prosecution na ang impeachment court habang totoo na siya lamang ang makakalitis at magbibigay ng desisyon. Hindi ibig sabihin, hindi pwedeng pakilaman ng desisyon kung on the basis, on the surface, kitang-kita mo na kagad ang grave abuse of discretion, ang talagang lantarang paglabag. Kaya pwede yung pumunta sa Korte Suprema. Halimbawa, tingnan nyo, meron pang ano yan. Bakit mo isasama yung mga records, even assuming na okay lang, na nung siya naging vice presidente, sasubpina mo yung mga records niya. Yan, assuming kung ano sabi ko nga, kung meron ka ng dating ebidensya na may kalokohan yung taxpayer outside, labas doon sa tax record sa bank account. And even assuming na meron nga, hindi po pwede na subpina mo, lalampas pa doon sa pinag-uusapang impeachable offense. Kasi kaya nga impeachable officer, yung pag-upo mo dyan, ang pinag-uusapan. Hindi yung bago ka na upo dyan, yung mga nangyari pang iba. Kasi kung meron mang kalokohan na ginawa ka nung hindi ka pa vice-presidente, di demanda mo, hindi impeachment. Kasi unang-una, tapos na yun. Hindi na pinag-uusapan yun. Ordinaryong kaso na lang. O, yun ang aking posisyon yun. At Attorney Sal, no, kasi maraming tumaas ang kilay doon sa naging ruling ng presiding officer. Maraming mga abogado ang nag-comment nga doon, Attorney Sal, no? May iba sa kanila nagsasabi, solid naman yung solid naman daw yung ruling. Do you think it's solid or balanced? Pero may mga sinasabi sila doon sa sapina ng mga production po ng ITR. Pero Attorney Sal, sinasabi na yung pag-publish nun is, di ba, labag sa batas. Kapag nilabas mo yan sa impeachment court, lahat ng network naka-live That's not considered na hindi mo siya ma-publish on broadsheets, but you're able to publish the details ng mga ITR na yan kapag na-discuss ito sa mga impeachment hearing. And that, sinasabi nila, ay labag doon sa karapatan ni Attorney Mans Carpio and the Vice President. Tama yung sinasabi ng mga abogado yung sinasabi mo na sabi nila solid. Solid sa pagkabayas, solid sa pagkakamali, solid sa pag-aabuso ng kapangyarihan. Yun, solid talaga. Okay.